Magandang araw po sa inyong lahat. So, nag-start po ako ng maaga kasi may order pa sa aming pandikoko ngayong araw. So, maaga po talaga ako nagsisimula. So, una po yung yeast. So, pinano ko po yan, bloom or binuhay ko po or inactivate ko po yung yeast niyan. Tapos sinunod ko po yung vanilla, tsaka po yung itlog, margarine, sinunod ko po ang evaporated milk. So, hinalo ko na po yung mixture sa harina. So, oras na po or it's time to magmasa na. So, yun nga po pala, ang order po sa amin ngayong araw ay pandikoko. So, mekos-mekos na po. So, hanggang sana po mag-combine na ang lahat or mag-combine na po or mag-form na ng dough. So, ayun po, parang andaling tingnan or parang andaling panoorin. Pero, medyo lumalaban. So, parang ako po, lumalaban sa buhay. Yan. So, kung nakaabot na po kayo sa oras na to or sa portion na to, so maraming salamat po. Sana po ay inyong tapusin hanggang sa huli. So, after 45 minutes po, yan, handa na po para iporma or lagyan na ng palaman. So, chinek ko po kung may window. So, ibig sabihin po niyan is maganda na po or maganda na yung masa or makinis, sobrang kinis na po ng masa. So, ayan po, pinorma ko po ng pabilog. Tapos yan po, pinalaman na ng nyug. So, ang ginamit po naming nyug yan ay sariwa. So, hindi po kami gumagamit ng mga pinagpigaan na. So, butas-butas po para medyo ma-deflate po yung tinapay. So, yun na po sa preheated oven. So, 200 degrees po yan in 15 minutes po. So, yan po, naka-line na or nakalinya na yung aming isasalang. So, yan na po. So, ready na po ang aming pandikoko. Mag-comment lang po kayo kung gusto niyo po ng recipe. So, maraming salamat po sa inyo lahat.